Lupad sa aking aral, Ama, ako'y mananahan. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon. Ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin. Nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato, nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon. Ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon at pagdakay bumagsak. Lubusang nawasak ang bahay na iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang napakagandang imahe ang ginamit ni Jesus para mangaral sa kanyang alagad. Madalas si Jesus, di ba, gumagamit ng mga imahe, no? Images, para magturo ng isang aral, no? Para mas maintindihan ang aral. No? At gumamit si Jesus ng imahe ng punong kahoy para magturo kung paano maging mabuting tao. Gumamit ng punong kahoy para magturo kung paano maging mabuting tao. Ang sabi ni Jesus, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama. Tama ba yun? Siyempre, di ba? Pag mabuti ang punong kahoy, anong bunga? Mabuti din.
Kaya nga, sabi ni Jesus, walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Di ba? Pag masama ang punong kahoy, ano ang bunga? Masama. Totoo naman. Kaya nga, hindi ba, inaalagaan natin ang puno para ito ay makapamunga. Tama? Di ba? Tinutulungan natin yung puno para maging mabuti ang bunga. Pinapataba natin ang lupa, dinidiligan natin, kailangan may sapat na araw, inaalisan pa ng insekto na nakasisira sa puno. Di ba ganon? No? Very protective ka. Inaalagaan mo, pinoprotektahan mo ang puno para makapamunga ng mabuti. Ito ang ginagawa natin para pagdating ng tamang panahon, makapamumunga ang punong kahoy ng mabuti. Di ba ganun din sa tao? Yung bata, no? Inaalagaan mo. Tama? Ha? Pinoprotektahan mo. Tama? No? Inilalayo mo sa mga insekto. Inalayo mo sa mga makakasira sa kanya. Tama? Di ba? Kaya nga, ayaw mo siyang sumasama sa mga masasama. Ayaw mong madapuan ng masama. Tama? Kasi gusto mo maging mabuti ang bata paglaki. Di ba ganon? Di ba? O anak, huwag ka manunood ng ganyang palabas. O anak, huwag mo sinasabi yung mga ganyang salita. O anak, mamili ka ng sasamahan mo. Lumayo ka sa mga ganitong mga tao. Di ba? Very protective ka. Kasi gusto mo, paglaki ng bata, may bungang mabuti. Di ba? Ganon pagbata. Pero pag lumaki, ano nangyayari? Ay, ayan na. Ha? Hindi mo na napoprotektahan. Kung kani-kanino na sumasama. Kung ano-ano na naiimpluwensyahan. Hindi ba? Pero pansinin natin, kahit anong ganda ng bunga at kahit anong buti ng bunga, kapag hindi ito napakikinabangan ng iba, ito ay nabubulok. Ang isang bunga, kahit anong tamis, kahit anong kinis, kahit anong ganda, kapag hindi pinitas at nanatili sa puno, sa huli, ito ay mabubulok. Di ba? Dapat yung bunga napapakinabangan ng iba. Sinong kumakain ng bunga? Yung puno ba? Hello? Di ba hindi naman yung puno? So dapat napapakinabangan ng iba. Doon nakikita kung mabuti ang bunga. Mga kapatid, itong aral ng pagiging mabuti. Ang kabutihan para mamunga, kailangan itong itinatanim sa atin. Mga magulang, turuan nyo ng kabutihan ang inyong mga anak. Taniman nyo ng mabuti. Si Jesus nga kung ano-ano nang ginagawa, magturo lang ng kabutihan. Andyan nagkukwento, nagbibigay ng talinhaga, nagbibigay ng imahe, nagbibigay ng halimbawa para lang mangaral. Lahat ng makasisira at makakasama sa atin, dapat inaalis para mabuti ang maging bunga. Pero ang bunga, kapag sinarili ito, kapag hindi binahagi, sa huli, nabubulok ito. Nabubulok. Kaya tignan mo, yung mga swapang, yung mga ganid, tignan mo. Masasabi mo, ang bunga-bunga, ang laki ng building, ang daming pera, bilyon-bilyon. Pero dahil ginawa para sa pansarili. Ano nangyari? Yung dapat sanang magandang bunga,
bulok ngayon. Bakit? Sino nakikinabang? Sila lang. Sila lang. Nakakalungkot, ano? Tingnan mo, no? Sasabihin nila, no? Naghirap kaming magtrabaho. Oh, pero hindi. Iniisip ang sarili. Kaya tignan mo, hindi nagkakaroon ng magandang bunga. Bakit? Kasi simula pa lang, masama na. Sa nagsisimula? Sa puso. Anong tinanim? Ganid. Anong tinanim? Oh, pera. Puro pera. Okay, tingnan mo. Anong naging bunga? Bulok. Bulok. Ganyan ang nangyayari sa tao. Kahit kailan, ang mabuting bunga, ang magiging bunga, mabuti. Pero ang masamang punong kahoy, ang magiging bunga, masama rin. Kaya lahat ganyan eh. Anumang karunungan, kayamanan, talento, o kahit na ano, kahit ang ating pananampalataya, lahat ito dapat hindi sinasarili. Ibinabahagi. Hindi mo tinatago. Dapat ito binabahagi. Pinapakinabangan ng iba. Kasi kapag hindi mapakinabangan ng iba, wala itong silbi. Sa huli, mabubulok. Kaya lahat nanggagaling sa puso. Kailangan may pundasyon. Di ba? Parang imahe ng bahay na walang pundasyon. Di ba? Kapag walang pundasyon ng bahay, kapag dumating ang krisis, ang unos, magigiba. Walang pinagkaiba yan. No? O babalik na naman tayo, no? Sa flood project, flood control project. Walang pundasyon, hindi matibay, nang bumaha, inanod. 'Di ba? Sabihin na naman, Father, nako-connect pa rin doon. Hindi eh. Bakit hindi? Hindi kailangan i-connect, pero yun eh. Simpleng imahe, di mo, ang galing ni Jesus. 'Di ba? Nangyari ito matagal na panahon. At nangyayari ito hanggang ngayon. Kaya ang turo ni Jesus, maging mabuting punong kahoy. Para maging mabuting punong kahoy at makapamunga ng mabuti, nagsisimula ang lahat sa puso. Sa laman ng puso. Kung anong laman ng puso, siyang lumalabas sa ating mga ginagawa. Mga kapatid, ang bunga, nakikita ang halaga kapag ito ay pinakikinabangan ng iba. Dahil kung hindi, ito ay mananatili sa sarili, sa huli, ito'y mabubulok. Amen? Amen.